Si Panelo, oh, may sinasabi na naman. Sabi ni Matilda, "Badlita ako tatakbo daw si Robin pag na-disqualify si Sara." Sabi ni Panelo, eh hayaan mo sila. No? Mahirap naman pong maipanalo nila yan. Quadcom findings designed to destroy Duterte. VP Sara Panelo. Talaga masisira naman po ang imahe ng dating Pangulong Duterte diyan at ni VP Sara. Bakit po? Eh boss, madami pong nabubuko eh. Madami pong nakikitang butas nung panahon na ang dating Pangulo ay nakaupo pa. Oh, di ba? Madami pong nakikitang pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan nung siya ay nakaupo pa. Alangan namang hayaan na lang natin yun. Hindi ho pwede. Bakit? Meron tayong mga kababayan na sumisigaw at humihingi po ng hustisya, Panelo. Dehins po natin pwedeng pabayaan na lang ganun yun. Di ho ba, mga bossing? Ano sabi dito? Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo on Saturday slammed the findings of the House Quad Committee probe into the previous administration laban kontra droga. Alam niyo po, ang Pilipino, no? Majority ng mamamayang Pilipino ho, mga bossing, humahanga po sa Quadcom. Ma'am Lynn Hirakawa, shoutout sa iyo. Humahanga po sa Quadcom, mga kababayan. Bakit po? Dahil sila po yung naglalabas, no? Sila po yung nakakapagpakita sa mamamayang Pilipino kung ano po yung mga nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte at kung ano po yung problema ngayon sa Office of the Vice President. Kagaya na lang po ng mga confidential funds, mga bossing. Kaya ito naman po mga tao na ito na nasa likod ni Panelo, hindi po talaga makaharap sa Kongreso. Dating Pangulong Duterte, napasubo lang yan dahil kay Panelo. Si Panelo, nakita, cancel yung ano. Nakita ni Panelo, cancel. Naku, magyabang tayo. Sabihin natin, pupunta tayo dun. No? Tapos kinancel nila. Natakot sa atin, sabihin natin. Oh, pinatulan ng Quadcom. O sige, resume natin. Total, nandiyan na naman pala kayo eh. Ang dahilan lang naman kung bakit kinancel ito kasi nagpadala yung lawyer nila na sinasabing na wala na silang tiwala sa Quadcom. Siyempre ikaw, iisipin mo mga bossing na hindi na to dadalo sa mga pagdinig ng Quadcom. Kasi una pa lang sinasabi na nila bias at hindi magiging makatarungan para sa kanila. Di ba? Oo. Nagyabang. Pinatulan sila ng Quadcom. Ayun. Sa pool. Nga. Tuloy natin. They will never stand in court. He said that the Quadcom hearing were all political. Pwede ba yun? May mga katanungan Tapos pag tinanong naman, hindi naman po natin nakikita doon sa mga sagot ng mga Office of the Vice President na hindi po namin alam yan. Ano po ba yung sinasabi nyo? Sana ganun ang nakikita namin Wala silang kamalay-malay doon sa sa mga pinagtatatanong ng Quadcom Pero po pagka inusisa nyo at pinag-aralan nyo, tumutugma po talaga yung mga katanungan nila. Kaya lang, hindi na po talaga nila masagot. Dahil dito na po pumapasok yung mga irregularidad. He said that the Quadcom hearing were all political, adding that they were designed to destroy former President Rodrigo Duterte. Kaya naman binuksan ulit yung mga EJK, kaya naman binuksan yan at iniimbestigahan kasi may mga kababayan tayong humihingi at sumasaklolo na hindi po nabigyan ng hustisya nung panahon po ng nakaupo ang dating Pangulo. Ngayon po nangyayari mga kababayan. Bakit? Patas ang gobyerno. Kaya lang ho, dahil nga yung mga nabiktima po ng laban kontra droga, yung naabuso po nung panahon na yon, ayaw na magkaso sa Pilipinas. Bakit? Kasi naaamoy nila na yung pag-amin ni dating Pangulong Duterte na sinasabi niya,
inano namin yang mga yan, eh, inuudyukan, binubuyo namin ng mga manlaban yang mga yan, eh, 'no? Naamoy nila, naku, pinapain ni dating Pangulong Duterte yung kanyang sarili para kasuhan natin sa Pilipinas dahil umamin na. Pagka kinasuhan sa Pilipinas, puwedeng sabihin, "O ICC, eto, oh, may imbestigasyon kaming sarili sa Pilipinas, gumagana ang justice system ng Pilipinas na maayos, tigil niyo na 'yan." 'Di ba? Puwedeng gano'n. So ngayon po, siguro sasabihin, "O sige, gumagana naman, may mga kaso na diyan, eh." Hinto na 'yun sa ICC. Ngayon, umamin na kumbaga eto na yung paghuhusga. Naging ano nga, naging tawag dito, yun nga, makukulong, 'di ba? Makukulong yung idol ni Alan Gatchalian. Alan Gatchalian, okey lang sa'yo makulong ang dating Pangulong Duterte? So, makukulong sa Pilipinas. Sabay hihirit sila 1 buwan o 2 linggo, 1 buwan. Eh, dahil po sa katandaan ng dating Pangulong Duterte, humihiling po kami na mabigyan siya ng karapatan na sa bahay na lang makulong o sa ospital na lang nakulong. Kapagka gano'n ho ang nangyari mga bossing, pabor na pabor ho, 'no, kay dating Pangulong Duterte. Bakit? Sabi ni Alan Gatchalian, "BBM kami." Naku, wag kang mandamay. Yung mga style niyo, "BBM kami." Ang daldal mo. Eh, yung iba nga dito, eh, mas gusto nagsasalita ako, eh. Lalo na 'pag nagsalita ako, buwisit na buwisit daw yung mga DDS. Oh, pabor ho sa Pangulong Duterte mga bossing, kapagka nakulong 'yan sa Pilipinas, 'no? Dahil hihiling lang po 'yan, after ng 2 linggo, sa bahay na lang ako kasi matanda na ako. Which is, sa ating mga mata mga bossing, alam na alam naman natin na pagbibigyan yung hiling po na house arrest na, eh, ang ating mga kumbaga mga boss, sumisigaw yung anak ko nag-aaya na. Eh, yung atin pong mga matatanda, mga bossing, mas gusto po niyan, eh, nasa loob na lang po ng kanilang mga tahanan, 'no? Gusto na lang niyang mga 'yan, naggaganchilyo na lang. Kaya yun yung nakikita kong estilo nila, mga kababayan. Para ang dating Pangulong Duterte kaya umamin ang dating Pangulong Duterte doon sa Senado upang makasuhan sa Pilipinas at kalaunan, eh, sa bahay na lang makulong. Sabi nung mga, pamilya nung nabiktima, hindi, nandun na sa ICC, eh, okey na yun dun. Sabi naman po ng Department of Justice, makikipagtulungan na lang kami, 'no, ICC. Makikita niyo po mga nung mga sinasabi, lahat po ng sinasabi ng Department of Justice, ng Quadcom, may katuturan po. Sabi ng "Makikipagtulungan na lang kami sa ICC." Pamilya nung nabiktima matagal hinihingian ng hustisya. Pero hanggang ngayon po, hindi pa din nabibigyan ng hustisya. Kapagka inulit pa namin yung aming pag-iimbestiga at nagsimula kami sa umpisa, mas lalong matatagalan. Hindi kagaya nung ICC, rektahan na, umpisa na agad, 'no? Tutulong na lang sila. At matatapos ang istoryang 'yan, mga kababayan, ng sokpa sa oblo, sa dahig. Hindi po sa sahig, sokpa sa oblo ng dahig. Si dating Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa, at si, si Bungo. Sabi ni Alan Gatchalian, BBM 'yan, patunayan mo nga, nahuhulihin na. Huhulihin na 'yan, malapit na 'yan. Huwag kang mag-alala. 'Di ba ganyan yung sabi niyo kay Kibuloy? Sabi niyo, "Mark, sabi ka ng sabi mahuhuli na si Kibuloy." Oh, saan ang ending ni Kibuloy? Nandun, 'no? Dati pinagtatanggol niyo si Kibuloy, ngayon mag-isa na lang magpapasko dun sa oblo, 'di ba? Imbestigador. Oo, imbestigador ako, pulis ako. Eh, yung mga vlogger ninyo, ano yung mga vlogger ninyo? Oh, 'di ba? Oh.
Na ngayon imbestigador na ako. Mahuhuli yan, makukulong yan, huwag kang mag-alala. Hindi mo napapansin yung sinasabi ng DOJ, dati, ayaw nila sa ICC, ngayon, makikipagtulungan na. Sok pa yan boss, huwag kang mag-alala 'no. Ganyan yung sinabi niyo kay Tevez, hindi na nahuli ng gobyerno, ayun pauwi na ng Pilipinas. Si Kibuloy, ayun pasok na sa Oblo. O susunod diyan ang ICC na at sila Bato de la Rosa.